Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Okay. Sa panahon ng ingay at Magandang hapon mga kababayan. Ito po inyong lingkod, Dr. Jake Ortiz, at kasama natin si Dr. R dito sa programang The Truth Doctors on Air. Magandang hapon, Dr. R. Magandang hapon po, Dr. J. No? Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. No? Dr. J, no? February 25 ngayon, special working holiday. No? Working holiday. So, ibig sabihin po ba, meron po tayong 30% po ba na additional sa sahod ng mga manggagawa. Akala ko 30% discount. Dagdag pala. So, alam mo, itong 25 na ito, madalas ito ginugunita. Dapat alisin na ito eh. Alam nyo, mga kababayan, ako simula nung araw, wala akong sampalataya sa mga Aquino eh. Yun ang aking opinion eh. Kasi alam nyo, yung people's power na ginanap, yung EDSA 1, hindi naman nagdulot ng kaayusan sa ating bansa, no? Kasi ito personal opinion ko to dahil kung matatanda natin, si dating Presidente Marcos, visionary yon, yung matanda, ha? Hindi itong bata, yung matandang Marcos. Kasi yung pagpatayo niya lang ng nuclear power plant, yung nuclear power plant, no? Yan ay tinitingnan niya na darating ang panahon na magkukulang ang enerhiya o power sa bansa natin. At sa isang bansa na developing country na gusto na mo ma-industrialize ka, kung wala kang energy sources, walang mangyayari. Nakatulad sa atin sa ngayon, kulang ang enerhiya natin sa Pilipinas, yung electricity. Tumataas. Sino ang gusto mag-invest sa Pilipinas? Ikaw, Doktor? Hindi ako mag-i-invest kung ganyan lang. So, ibig sabihin, ang sinasabi mo pa sa iyong opinion, hindi effective itong EDSA 1 wala eh. sa bansa natin. Hindi naman tayo naging maunlad simula nung EDSA 1 na masasabi mo na naging parehas tayo ng Japan, parehas tayo ng South Korea o kahit ng China. Dahil anong naidulot ng mga Aquino sa atin? Ako, sasabihin ko naman, wala namang si Noynoy Aquino, wala akong alam na may katiwalian na ginawa, no? Wala naman siguro. Pero yung the mere fact na hindi nila pinatakbo yung nuclear plant,
nagkulang po tayo sa enerhiya. Kaya ginugunita pa rin nila hanggang sa ngayon eh. Yung EDSA People's Power na yan, no? At wala namang ang sinasabi ko, hindi naman tayo nag-industrialized country, nabawasan pa nga yung mga industries natin sa Pilipinas eh. Pero yung iba gusto nila gunitain, wala naman tayong magagawa doon at okay lang naman sa akin kung gugunitain nila yung EDSA 1 na yan, no? At itingnan mo naman ang nangyayari sa atin sa ngayon. Kahit ang politika natin walang pagbabago. Marami diyan na nakaupo, anong gusto. O, di ba yung flood control scam? Hanggang sa ngayon, anong nangyayari? Walang katiyakan kung mayroong makukulong o mayroong mapaparusahan diyan sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Ayun na nga, no, Dr. J, no? Parang wala yata tayong narating dun sa mga investigasyon na ginawa ng iba't ibang ahensya na kasama na yung Blue Ribbon Committee ng Senado, no? Pero ang tingin ko na napipinto na dapat natin pag-usapan ngayon, Dr. J, itong mainit na mainit, no? Mas mainit pa sa kape mo. Mas ulat pa ito sa iyo, Dr. J, no? Itong nangyaring press conference, no? Na supposedly parang 30 daw po ito, pero ang lumabas sa hapon doon sa press conference, no? Dito yata ito sa Green Hills, hindi ako nagkakamali, no? Eh yung expose ng 18 mga marino, no? Itong mga marines natin nag-expose ng mga impormasyon patungkol dito sa basura, kung tawagin nila. Tinatawag lang basura, pera. Oo, yun na nga. No? So ngayon, Dr. J, no, sa totoo lang po, mga ka-true docs, no, sa ating mga tagapakinig, inaantay lamang po natin ang ating magiting na dati po nating congressman na si Congressman Mike Defensor, ano po? Oo. Nandito na po ba? Andiyan na ba ang ating guest? Opo, nandito na daw po yung aking guest, no? Bigyan ko lang po ngayon ng background sa ating magiting na congressman, no? Si Congressman Mike Defensor po ay dating pinatawhan sa Quezon City at nagsilbi po siya bilang chairman ng HUDCC, kung di ko nagkakamali, no? Alam ko naging sekretaryo din siya ng DENR at dating chief of staff ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, no? Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. I-welcome po natin si Kong Mike. Kong Mike, magandang hapon po, Kong Mike. Yes, magandang hapon. Ren and si Dr. J, kanina ko pa kayo pinapakinggan tungkol sa pag-gunitan nyo ng EDSA. Oo. At nasa EDSA ba ho kayo? Wala po eh. Kanina napadaan po ako doon, may meeting ako. And nakita ko may mga tao doon. Pero parang may grupo doon na Sara resign lang, tapos may grupo naman doon na BBM and Sara resign. So parang hindi ko alam kung ano mangyayari ko. Nag-halo-halo ata sila doon. Parang chapso yung nangyari, ano? Oo. Mayroong Sara resign, mayroong Marcos resign. Meron, yung isa, Sara resign lang, di ba? Tapos Sara resign lang. Ayan, yung tiyak isa yan. naman, Marcos and Sara. Kung tiyak yung mga Sara resign na yan, yung baka tawagin lang rin tagging, yung mga komunista yan, makabayan, at of course yung mga kakampings. Wala ka naman sinasabing pangalan, Dr. J. Kung Mike, napapag-usapan po namin kanina bago po kayo mag-live, napaka-interesting po ng na nangyari pong press con kahapon, no? Dito po sa 18 Marines na lumabas at nagpahiwatig po ng kailang kaalaman dito sa mga koneksyon, no, relatibo po dito sa sinatawag nilang basura, kung Mike, meron po kami sanang mga katanungan kung maparapatin po ninyo. Gusto rin po namin malaman ng inyong opinion tungkol dito, kung Mike, Jay, ano mga yung mga naisip kong katanungan kanina? Ay, alam nyo,
gumawa ako kami ng listahan para medyo tungkol sa 18 ex-Marines na sinasabi na expose, ano, Kong Mike. Ano po sa inyong, ang inyong reaction sa lumabas na expose ng 18 na nagpakilalang dating Marines na mga security escort ni dating Congressman Saldico, na nagsasabi sila sa kanilang salaysay, sinumpaang salaysay, na may malalaking halaga na inilipat umano sa mga ilang matataas na opisyal ng pamahalaan, mga congressman, mga senador. Sa tingin ninyo pa ba may sapat na basihan ang mga paratang na ito? Yes, Doc Zay, and Ren, unang sa lahat, alam nyo nung unang lumabas si Master Sergeant Gutesa, nagsabi na siya nitong mga delivery ng pera o yung sinasabi lang basura. Kaya ako ho, alam ko naman din na dito sa mga kasama ni Sergeant Gutesa ay marami silang nalalaman at marami silang involvement dito nga sa delivery ng basura. Kaya natuwa naman ako nung narinig ko pa lang, kahit hindi pa ho sila lumabas, natuwa naman ako dahil sa alam ko na lalo nilang mapapalawig o mapapalakas at mabibigyan pa rin lalo ng ebidensya itong mga binabanggit dati ng mga delivery ng pera. Kung papansinin niyo dati kay Sergeant Gutesa, yung delivery ng Speaker Martin Romualdez, ito talaga, sinasabi niya lahat ng mga napag-deliveran nila ng pera. Kaya yung binabanggit nila dun sa ICC, na meron silang pinapalit na pera, sinalubong nila, sila nag-provide ng security, sila yung nagbibigay ng mga lugar para magkaroon ng interviewhan, na dinadala doon yung mga witnesses. Maging dito sa Quadcom, yung mga hearings, nagbibigay ng pera sa impeachment. Kasi ang maganda dito, Doc J, tsaka Ren, ano sila first hand yung information nila, hindi naman hearsay, hindi naman gawa-gawa. Sila mismo ang gumawa ng pag-deliver. Marami, hindi na naintindihan. Sabi nga nila, hindi pa nila alam talaga yung actual na mga issue at that time na yung pala galing sa kurakot. At syempre, marami sa kanila na nagulat na ito pala yung perang dinideliver natin, nagpa-flood control, kawawa yung mga tao. Kaya napilitan na silang lumabas at magsalita. Kung ano man talaga yung detalye dito, siguro napakaganda dahil Senator Amy ata nag-file po ngayong araw, Amy Marcos, ano mapag-usapan? Ano ba talaga yung ginawa nila? Saan ba galing yung pera? Kung alam man nila, kasi delivery lang naman sila. At kanino sila nagbigay ng pera? Malagang mga bagay yan na dapat malaman natin. Dahil yan pera ng bayan. No? Kurakot galing yan. At yung dapat natin malinawan, paano at anong ugat nitong korupsyon na systemic, organisadong korupsyon dito sa ating bansa. So yun bang resolusyon ni Senator Amy ay sa tingin nyo papayagan ni Senate President na magkaroon ng investigasyon ulit? Naku, Doc J, ang ganda ng tanong mo. Hindi ko rin masagot kasi hindi natin alam Biruin mo, pagka merong tinuro si Martin Romualdez, tinuro yung bayan ni BBM, ni Presidente Marcos, humihinto na yung investigasyon Kaya nga. Meron na sa Blue Ribbon Committee, ituloy na. Dito, inaasahan natin, madinig, no? At malaman. Sana, mapayagan to. Dahil naman, hindi dahil dyan sa kung ano pa man, kung hindi, karapatan ng mga Pilipino malaman ano bang nangyayari talaga sa pondo namin. Ano bang nangyayari sa buwis na binabayad namin? Saan ba nanggaling yung pera yan at kanino ba yung binigay? Ano bang rason? Yung kay Duterte lamang, yung pagka-kidnap, totoo ba yan? May pera ba kang binigay? Nag-assist ba kayo? Tumulong ba kayo sa flood control? Sino nag-deliver ng pera? Sinong kausap ni Saldico? Ito yung mga bagay na, di ba, karapatan natin yan. At sana talaga, katulad mo, Doc J, Ren, payagan ng Senado. Dahil yan ang katotohanan na dapat malaman ng sambayanan. Pero, yun na nga, no, Dr. J, no, Pong Mike, no, parang isa po yata na binabalak ng grupo, kung di po ako nagkakamali, kung Mike, correct me if I'm wrong, na ito ay idulog sa opisina ng ating Office of the Ombudsman, ano po. Kanina po binabasa ko kasi yung affidavit ng 18 Marines, ano po. Meron pong nabanggit doon na pangalan.
na connected sa Office of the Ombudsman. Ako po may agam-agam, paano po kaya ito kung hawakan ng Office of the Ombudsman at paano po niya dapat ito aksyonan sa tingin niyo, Kong Mike? Alam mo, Ren, Doc J, yung mga tanong ninyo ay mga tanong na napakaganda pero hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Kasi tama din naman kayo, pero naintindihan ko rin yung utak ni Atty. David Baligod, yung abogado, na kung saan ang nais na siguro, basta ito, nilagay ko sa record dahil ito yung tamang proseso. Ito yung tamang proseso ng batas na binibigay ko sa iyo itong affidavit na ito at kailangan maimbestigahan. Katulad na nabanggit sa Senado, kailangan maimbestigahan. Ang ombudsman kasi ang siyang karapat-dapat na opisina na para tingnan, palalimin pa yung investigasyon at tingnan talaga sino yung mga involved at ano talaga yung pinanggagalingan nito mga sinasabi ng mga Marines. Siguro, Doc J, tsaka rin, malinaw lang natin, itong mga Marino, walang mali siya to eh. Hindi naman to kumita ng pera. Hindi naman to kasama sa sindikato, wala tong kickback, wala tong kontrata. Sila yung nag-deliver ng pera. Nung nagsalita si Saldico, yung kanilang boss, at sinabi niyang, Presidente Marcos, nag-deliver ako sa inyo ng 25 billion. Diba? Tapos may sinabi pa siyang mga delivery niya ng pera. Tapos lumabas na yung kay Senator Ping, yung kay Traigib Olaybario, Yusek Traigib, at saka Yusek Adrian Bersamin. Yan talaga. Makikita mo, pag-usapan, ano ba talaga itong mga perang ito na pinagsinasabi. And siguro si Saldico, malalaman natin din talaga pag nagsalita siya na itong perang binigay na to, diniliver yan dahil dito o para kung ano pa man. So, napakalinaw no, na dapat ayusin, kailangan talaga tingnan din ng ombudsman. Yung simple lang na impeachment. Binigyan mo ng pera, kaya pala na-impeach si BP Inday, ang daming pera binigay sa inyo. Bilyon-bilyon. Di ba, ano naman yung parang babuy na yung sistema ng politika dito sa ating bansa. Alam niyo, tinitingnan ko yung affidavit kanina, napansin ko, yung pinapalabas nila sa social media, bakit walang pirma ho? Tama yan, Doc J. Kasi sa totoo, ang pakiramdam ko dyan, may mga draft siguro na draft copies na nag-leak. Pero meron po talagang pirmado na notaryado na kopya. Hindi lang ma-release ni Atty. David Balingod hanggat hindi niya nabibigyan ng yung pag-submission niya doon sa ombudsman. Matapos po nitong masubmit sa ombudsman, ito po isa sa publiko na at ibibigay na sa lahat ng mga sa inyo po, sa ating mga kasamahan sa media, and siyempre sa mga social media rin po na mga gusto mag-post tungkol dito dahil ito naman ay public document na. Tama. So yung alam nyo, yung mga pictures doon initially na kanilang nilabas, parang talagang makikita mo makikita mo kung saan napupunta yung pera ng taong bayan eh. Meron pa nga doon yung parang nagpipis pa na parang diniliver doon sa isang bahay na may mga bisikleta. Yes, opo. Kanino parang may nagtumanggap pa doon na siguro kasambahay yun. At kasi Doc J and Ren, nung araw siguro, ang isa sa mga, kasi hindi ko lubos maisip dahil maging isaldi ko, may mga picture-picture. Ngayon ko lang napagtanto na ang nangyayari pala, kunyari, nagpunta ako kay Ren, nag-deliver ako ng pera, i-report ko yun. Ito na yung picture, ganyan. Reported na. Pati yung kumisan, kunyari, ang pagkakalam ko po sa kanila, let's say si Senator X, pag deliver na ng pera, bibigay na dun sa tao nila, tapos parang magsisend sila dun sa pinag-deliveran o delivered. Parang naging kalakaran yung documentation nila ng delivery. Kaya siguro hindi naman lang naisip na aabot sa ganito yung sitwasyon na magkakaroon ng flood control scandal, mayroong mga investigasyon, at si Saldico ay magsasalita. Ayun, lumabas, ang dami palang mga dokumentong hawak. Yun na nga, no? Don Dr. J, no? Babalik ako doon sa sinabi niyo po, Kong, no? Sabi niyo nga po kanina, kung kami ang mamamayang Pilipino, marami kong gustong itanong, no? Parang kaninang umaga po, Kong, may nabasa po ako na parang meron pong para po ginagawa nilang questionable yata ang integridad ng 18 marino, no, na nagpahayag kahapon doon sa presscon, no.
kung ang tanong ko po kung ganito po ang sitwasyon, paano po ba dapat namin timbangin, no, kami po mga regular na Juan de la Cruz? Paano po dapat timbangin ng publiko ang magkabilang panig, yung pong panig ng mga nag-expose ng mga aligasyon tungkol dun sa basura at yung pong sinasabi na wala po silang kredibilidad? Una po sa lahat, isang buong sindikato sila. Isang grupo sila ng sindikato. Si Saldico, bataan po nila, chairman ng Appropriations Committee. Nung nagkabukingan na, ang sabi ng bata nila, kasi tuturo nila yung bata nila, ito mastermind. Sabi ni Saldico, teka lang, bakit ako bigla naging mastermind? No. Nagsalita na yung Saldico. Tama. Kumbaga po sa yung mga akyat bahay, sabay-sabay kayo nagdakaw eh. Di ba nagtuturoan na kayo ngayon? Ngayon, ito po mga marino, nagugulat ako, para bang ang nangyari, first time, nagsalita ang AFP at saka yung Philippine Navy. So sa akin, bakit magsasalita? Hindi naman tinuturo na nag-deliver sila ng pera kung kaninong general, kung maging sa AFP. Di ba ang dapat imbestigahan, number one, kaya talaga pag tao kayo ni Saldico. Kung totoo kayong tao ni Saldico at nandyan talaga kayo, okay, kung na-establish yun, totoo. Okay, nag-deliver ba kayo ng pera? Totoo ba yan? Anong ebidensya nyo? Ano ba itong mga pictures na to? Bakit, di ba, kakalkalin kung sino ka ba, ano ka ba nanggaling, kung Marines ka ba, hindi ko nakikita yung ano dun yung essential ng pagsira doon sa mga sundalo, except kung nararamdaman na ng AFP o nararamdaman na siguro ng Philippine Navy na maaaring naapektuhan pati yung mga aktibo ng mga sundalo. Maaaring yan ang isang anggulo tungkol dyan. Pero kung para sa akin, diba dapat magtanong o ang magsalita, yun yung mga tinuturo. O may mga nagsalita na naman, sabi nila, hindi totoo yan. O di imbestigahan kung sino nagsasabi ng totoo. Ako ho, walang alam dun sa sinasabi nila dahil wala naman akong first-hand information. Hindi ko sila nakakasama sa pag-deliver ng pera. Pero itong mga sundalong to, handang tumandig, handang tumayo, handang magsalita. Ang sabi nga nila dito, Ren, Doc J, yung mga congressmen daw, yung iba, hindi nila kilala kasi, kaya hindi na ilagay yung pangalan. Pero pag nakita nila, kunyari, nagkaroon ng patawag, at nakita nila, pwede lang ituro, nag-deliver po kami dyan. Ito ang deliver namin. At marami po sila sigurong hawak ng mga litrato at mga video. Hindi lang yung litrato, video ng mga sinasabi nating pag-deliver ng pera. Kasi it's a massive operation May gamit na helicopter, may eroplano, pati yung mga listahan ng mga sasakyan, andun lahat Pati plate number, ano? Pati plate number. Pati yung mga nagnakaw na pulis doon na binubuksan yung malita. Kung hindi ka ako nagkakamali, Dr. J, meron pa dong isang plaka na nagsisimula sa S So maaaring sasakyan din ng gobyerno. Government plate yun. So it's a massive operation of 805 billion, sabi nila. So alam nyo, Kong, wala siguro sa kasaysayan natin na kaparehas yan, sa tingin nyo? Wala. Ngayon ko lang din mo narinig to. Pagka ho nakikita ko yung mga dating members of the cabinet, yung mga nakikita ko mga kaibigan ko sa kongreso noon, ayan, nandiyan pa si Egay Erice. Matagal na ho kami magkaibigan ni Egay Erice. Pag nag-uusap po kami, talagang ibang klase. For the first time in the history, organized crime na tawag nyo, tama ho kayo, organisadong sindikato. Ang naging organized crime natin, ang head ng mafia natin, ang Pangulo. Grabe ko yung pera na talagang para bang ginawa nilang pera nila, bangko nila, yung pondo na republika na buwis ng bawat Pilipino. Kung matanong ko lang po, kasi nung binabasa ko po ang mukhang draft po ito ng affidavit, kasama po doon sa expose ng ating mga Marines yung aligasyon po na mga tauhan po ng International Criminal Court na nakatanggap di umano rin po ng pera, So, kung mapapatunayan po bang may irregularidad, ano po ba ang maaaring maging implikasyon nito sa integridad ng investigation?
na ginagawa no sa dahi Sa sa trial. Pangulong sa hearing trial, ni oo. dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam mo, Rendok J, kahit nasabihin mo lang walang inabot na pera, no? Wala nang inabot, sige. May sinasabing may pera daw, no? Pero hindi natin alam kung ano ba talaga yon, kung saan ginamit, kung binigay ba sa kanila. Yun lang, gumagamit ka ng kotse, security, pagkatapos ginamit mo yung mga lugar ni Saldico sa Maidas, ginamit mo yung mga apartment niya doon sa Raffles, kumbaga talagang setup, tapos wala ka namang talagang witness na pinuntahan, bagkos, ang ginagawa pa pala, dinadala yung witness sa inyo, doon dinadala, doon nagsasalita. Ang nangyari parang binuo yung kaso. Di ba? Hindi ito independent investigation na umiikot sila, tinitingnan nila yung lugar, nakalista sa kanila, pupuntahan nila. Hindi eh. Talagang, hindi man lang outright na di ba sana man lang kung let's say, gumawa ng assistance sa Philippine National Police, pwede nyo na ba kaming samahan dito as ICC? Eh yun, mga official function yun eh. Pero ito, setup na setup eh. The fact na ginawa ninyo yung kaso na binuo ninyo, na para bang patago, at pagkatapos ginawa ninyo yung kaso na pinapamerienda kayo, may pang good time kayo, naku, tingin ko yan palang mabigat na. Hindi dapat ang isang international criminal court ay maging ma-weaponize, gamitin laban sa politika. Ang ICC, di ba, crimes against humanity, yung mga crimes ng mga supposedly leaders, no, mga crimes against humanity. Ang nangyari dito, ginamit kayo, you were weaponized, ginamit ang inyong institusyon para makialam kayo sa lokal na politika. And dapat naging conscious sila. Nung nakita na nila na ito, siniset up sila, ganyan. Hindi dapat, di ba? Kailangan independent yung kanilang investigasyon. Tingnan nila kung may katotohanan yung kaso. Kasi may final naman sa ICC nung nauna eh. Yun lang naman ang titingnan nila. Itong mga final sa amin, pupuntahan nila, titingnan nila yung mga kaso. Pangalawa rin, Doc J, di ba sinasabi, hindi, kailangan kasi sa ICC kasi si Duterte, ang dating presidente, nangyari na yan kay Erap. Nakaupo pa nga si Erap, di ba, nung mawala siya, kinasuhan siya, kinulong sa veterans. Si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, right after the presidency, kinasuhan nila, ikinulong nila sa veterans. Bakit naman si Duterte kailangan lang dalhin sa dahil? Tapos yung pala, nakaset up pa sila. Nakaintindihan mo naman yung, kung minsan siyempre siguro gagamitin ng estado yung kanyang poder para may mga mag-real talk tayo kung may mga legal na proseso, pero kung minsan siguro nahahaluan ng konting diin ng politika. Pero ito, ibang klase, ICC nagpagamit para sa ganitong klaseng krimen. Yan ang masama. At saka ngayon, naghahanap sila ng mga witness. Di ba? Wala silang ewan kung may mga witness sila na talagang credible witnesses laban kay Pangulong Duterte, ano? Hindi ko alam in particular kung sino at anong mga kaso. Pero yung isang kaibigan ko, staff niya kasi yung nagpa-picture na doon sa daig. Ang picture nila, supporting Duterte. Paglabas dito sa media, kamag-anakan ng mga nagpo-protesta kay Duterte. Nagugulat ako, sabi ko, ano ba naman ito? Hindi ba na yung may social media eh. Sabi nung kamag-anakan ng empleyado, sabi, hindi kami pamilya ng adik, ate ko yan, taga-Europe. At sumusuporta kay Pangulong Duterte. Alam niyo, yung desperate na mga moves ang ganyan eh. At alam niyo, napakarami ng trolls. Sabi nga namin, nilalabas naman yung maraming fake na mga account sa social media. At kailangan marunong tayo mag-discern kung alin yung mga totoo at hindi, no? Alam ko na kagad yan, Doc J. Pag hindi lumagpas ng 500 ang kaibigan, o sabihin mo 300, kundi nakalaka ang profile, kundi ang pangalan, kundi Arabo, i-check, binablock ko na kaagad. Alam ko na ito, Bago tayo magpatuloy, mag-station break muna tayo. And streaming on the World Wide Web.
We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD, 1098 kHz sa inyong talapitan. At kasama natin si Dr. R. At of course, ang ating Congressman Mike Defensor. Magandang hapon sa inyong lahat na nakikinig. Kong, anong masasabi mo? Yes po. Well, Dr. Jane, Ren, ako basta ang ano ko dito, yung mga Marines talaga, sabi nila nung bago sila magsalita, nag-usap-usap ata sila na ikwento sa akin, sabi ni Attorney Levy, na ang pag-uusap na sabi, tayo man nagsundalo, handa tayong mamatay para sa ating bansa. Handa tayong mamatay para ipaglaban yung karamihan, kalayaan ng bawat Pilipino. Sabi niya, ngayon, eto na yung talagang totoong issue ng korupsyon, totoong issue ng pag-uwalang niya sa ating bansa. Ito ba naman, sabi niya, buhay natin, di natin iaalay. And ako, talagang mataas ang pagtingin ko dun sa mga sundalong to, dahil ang katunayan, may mga offer sa kanila bago pa mangyari to, nabibigyan sila ng pera. May mga offers na kanila, bibilin yung pictures, bibilin yung video. Pero nagpakatatag tong mga tao to. Nagpakatatag talaga sila. In fact, kakahapon nga, kausap ko lang yung isang si attorney Manny, sabi niya, nakausap niya yung isang sundalo. Ang sabi lang daw ng sundalo sa kanya, sir, sabi niya, inaalala ko lang. Kasi sabi, paano kayo makakatulong? Sabi daw ng isang sundalo, naalala ko lang ho yung pamilya ko. So makikita mo, no, yung conviction talaga na hindi naman nakilala lumabas eh. Wala namang kinita itong mga to eh. Ni 5 swelduhan, meron. Pero yung kumita itong mga to, wala sila sa ganon. And yet, lumalabas sila, nagsasalita. Ang kumisan, nakakainis lang, di ba yung mga... Hindi ako tingin ko troll na lang yung iba eh. Pero pagka narinig mo yung mga institusyon na nagsasalita na dishonorable discharge, yung mga ganong bagay, immaterial eh. Ang talagang dapat na tanong dito, totoo ba yung sinasabi nila? Ano ba yung hawak nilang ebidensya? Paano lang mapapatunayan itong mga bagay na to? Ito yung dapat natin ipag-usapan eh. Kasi kung totoo to, paano na yung bansa? Ibig sabihin, baliwala na lang 800 bilyon? Kalimutan na lang natin yun? Ngayon, bagsak na ekonomiya natin, walang gumagalaw. Yung ating GDP, bumagsak yung last quarter ng 3.5%. Maraming nawawalan ng trabaho. Maraming pa rin ng gutom. Ang presyo tumataas. So, ito yung mga bagay na pagka talagang binaboy mo ang pondo, binaboy mo yung bansa, kawawa ang mga Pilipino, lalo na yung mga mahihirap. Tama. Kung matanong ko lang po, ang nabanggit po yata ay 30 po itong mga Marines. Ano po? Meron po kayo impormasyon tungkol doon po sa kalagayan naman po o sasama po ba sa 18 yung 12 pa po na Marines? Alam ko may lalabas pa mga ilang Marines tungkol dito. Nagkaroon lang ng batch, no? Bawat batch lumalabas. Tsaka ang katotohanan, Dr. yung andito, yung kanilang affidavit, kung papapansin mo, iba-ibang grupo eh. Hindi naman kasi yung 18 talaga sabay-sabay. Yung 3, 4, 5 nag-deliver dito, yung 5 dito nag-deliver. So talagang magbububo yung mga kwento. Ang total na Marines or retired Marines, may mga active officers din ata, pati PNP and military. Umaabot sila ng almost 90 eh. Wow. Ang dami pala, no? 90. Dami. Oo, yun mga tao yung saldi ko. So, tingnan mo natin kung may mga lalabas pa. Pero ako, may pananalig, hindi lamang ko pananalig sa ating mga sundalo, pananalig sa Diyos, at pananalig na ang bawat Pilipino mahal ang kanyang bansa, na may mga lalabas pa at magsasalita. Parang cartel sa Mexico yan, Daig pa yung mafia. Malaking operation talaga. 805 billion at ang iba sinasabi na may 1 trillion pesos yung nawawala sa kaban ng bayan. Talagang massive operation.
Baka mangyari, Doc J, yung mga big time pusher, hindi na mag-pusher, mag-flood control contractor na lang. Mas malaki kita siguro pag nakita nila. Kaya nga, alam niyo ho, naapektuhan itong pangyayaring ito, alam niyo yung mga nagtatrabaho sa construction companies na mga construction workers. Dahil itinigil yung mga kontrata, ay maraming nawalan ng trabaho. Ito, Yan ang isa sa hinaharap nating problema ngayon. Unemployment. Ito, tama ka, Doc Jay. Pero alam mo, dito sa isa sa mga binabanggit ni Congressman Elise, at maging ito na, mabanggit ni Congressman Lian Leviste, yung ginagawa na doon sa unprogrammed allocation, diba ho, yung mga nasa ating mga ODA, yung Official Development Assistance, kinukuha nila yun, nililipat sa unprogrammed. Tapos yung lalagay nila doon sa tinanggal nila, ay yung mga flood control, yung mga high kickback projects. Alam niyo, ang isang nakakalungkot yung Metro Manila Subway. Dapat tapos na yan ng 2028. Ngayon matatapos na yung proyektong yan 2032. Yan ang isang resulta ng korupsyon. O isa pang resulta ng korupsyon na aktual, sa PhilHealth, meron nung na-hospital. Nung una, may na si Dr. Tony Liacho, nagsabi siya, di ba, ayaw nang gamutin to kasi daw wala nang ponding PhilHealth. Kailan lang ho, meron akong kakilala, nagpunta pa sa opisina ko. Sabi nung ospital, hindi na ho kami tumatanggap ng mga guarantee letter kasi hindi naman ho kami babayaran, walang pondo. So ito yung, paano yung mahirap ko yun? Ito yung may sakit siya, wala siyang pera. Yan yung mga epekto ng korupsyon. Yung 60 billion na kinuha nila, na sana pinaganda yung programa, pinalawak pa, ngayon, apektado po lahat ng taong Pilipino. Marami talagang project na natigil kasi katulad ng yung train system na from Calamba all the way to the Bicol region, isa yan. At hindi ko lang alam kung yung tulay na manggagaling naman sa province of Iloilo all the way to Guimaras, hindi ko alam kung matutuloy yan dahil sabi mo nga, yung mga pundo na yan ay mukhang wala ng pundo sa ngayon. Wala na. Nilaganatan nilang konti nito, Doc J, hindi ko kabisado yung linabas na sa 2026. Pero tama ka, dahil yung ilang taon, 2 taon, hindi lang nilagyan ng pondo. Yung Panay Guimaras Road, apektado rin ho. Bataan Cavite Road, apektado rin ho. Ang mabigat dyan, Doc J, Ren, ang penalty natin because of the delay, kasi loan mo yan Official Development Assistance, is 400 billion minimum penalty. So yun ang babayaran nating penalty? Yes, 400 billion. Dahil hindi natuloy ang project. Dahil sa delay ng Dahil mga sa project delay, nito. Dahil sa delay. Yung pong JICA at saka po yung Japanese government, nagpunta pa kay Presidente, sinabi, kailangan pondohan na to. 9 months delay. Mismo yung gobyerno na nagpapautang sa atin, gumawa ng pag-aaral tungkol dyan, sila na rin po yung pumunta na sabi, eto na, delayed na yung proyekto. I think sa Metro Manila Subway alone, baka 100 billion po yung ating penalty. Kasi usually pag delayed ang project, merong escalation ng cost yan. Dahil nag-iba yung cost ng materials, labor, lahat, even financing. Hindi lang yun, Dr. J, kung mag-agree ka, ang nakikita ko rin dito, kawawa naman yung susunod na administrasyon, parang ipapasa to na nawala na nga ng pera, meron pang utang. Oo, tama. Pero tingin ko pag siguro dasal natin lahat na kung sino man ang papalit na administrasyon, tutukan talaga itong mga proyektong to. Yung Laguna Lake Road Network, magmula Antipolo, pababa Ortigas, pa Makati, Patagig po ata. Nako, ang gaganda mga proyekto. Sayang na sayang, ang laking tulong. Mindanao Railway, hindi pa nagsisimula kahit kaunti. Ayan yung mga bagay na talagang malaki ang epekto sa pag-unlad ng ating bansa. And in your perspective, Kong, itong paglabas nitong mga Marines ni Attorney Baligod, this will affect kaya sa kasalukuyang niluluto na impeachment against
the Vice President? Sa akin yung palagay, oo. Magiging malaking epekto rin. Pero nung umpisa pa lang naman, no, Doc J and Ren, ang sinasabi na natin, teka lang, ano ba itong pinag-uusapan yung impeachment? 125 million daw yung kay BP Intelligence Confidential Fund, naka-pending pa sa COA, at na-liquidate na. Pag tinignan nyo yung Doc J at saka rin yung budget ng buong gobyerno, tingnan nyo ang DPWH kung ilan ang unliquidated. Kung siguro 100 billion meron. Pag tinignan nyo sa DOH, ilan ang unliquidated. Kung mga 50 billion meron. Ang ibig mong sabihin ng unliquidated kasi, itama mo yung dokumento, ayusin mo yung the documentation ng project. May kulang, may problema. So, yun ang ibig sabihin. It doesn't mean that there is corruption. Pero yun nga ho, ang nangyari din sa na yan, sa impeachment na yan, una, di ba si Inday nag-declare na po. Napaka maganda nung dineklara ni Inday na sinasabi niya, sige, politika ginagawa niyo sa akin o magpolitikahan tayo na, laban na. At pangalawa, yun pong itong nangyari na, Diyos ko po, bilyon-bilyon ng delivery. Di ba? Isang maleta, yung kay Inday, budget yun, 125, ito cash na. Delivery, 2 maleta lang yun. Bakit naman hindi na nag-imbestiga nila at ito yung pinag-iinitan nila? Kaya nga ang kanilang focus at pilit na yung pinapakain sa taong bayan, yung 125 million ni Vice President. Pero itong 805 o trillion pesos na mga scam, at ito nagpapatunay itong mga 18 na ito sa ngayon, at saka si Orly Gutesa na nag-umpisa, di ba? Opo. Nakita ko yung picture niya doon sa mga pinakita ni Attorney Baligod na affidavit, andun si Sergeant Gutesa. Ang isa pa nakakatakot dito, Dr. J, katulad na nabanggit ni Kong Mike, no? About 90 to. About 90 na tao. About 90 na Napakarami. napakahirap nitong baliwalain, no? Dapat yata ito, no, Dr. J, no, Kong Mike, no. Tingin ko po ito, no, dapat ito ay buksan muli ng ng investigasyon, no, doon sa Blue Ribbon Committee, no. Tingin niyo po, Kong Mike, dapat po siguro buksan po muli itong investigasyon na ito. Alam mo, pare-pareho tayo ng panawagan, pare-pareho tayo ng pananaw, pare-pareho tayo ng gusto na talagang makita yung buong katotohanan. Sino ang mga involved, sino ang mga nagnakaw, magkano yan. At talagang imbestigahan ng totohanan. Huwag yung sundan nila yung gusto nilang script o yung gusto nilang ending ng istorya. Kaya tingnan nyo, Doc J, Doc Red, kumbaga sa libro gusto na nilang tapusin ang kwento, hindi matapos-tapos. Parating may dumudugtong na chapter. Kasi talaga, mali yung ending. Hindi yan ang ending, hindi yan ang katotohanan. At tingin ko alam yan ng taong bayan. So ano ngayon ang magagawa natin kung tayong mga ordinaryong mamamayan, kung ayaw buksan ang investigasyon, ang ICI medyo failure din. Ang Blue Ribbon Committee mukhang may pinagtatakpan din. So anong next recourse natin na lumalabas ngayon itong mga ganito na mga expose? Basta Doc J, Doc Red, kung saan kayo pupunta, susunod lang ako. Tama. Kung ano ang gagawin ninyo, sasama ako para sa pagbabago at pag-ayos ng ating bansa. So kami kasi kami dito sa programa natin napansin namin na we are among the few, masasabi kong kakaunti na nasa mainstream media na pinag-uusapan ito dahil ang mga mainstream media natin mukhang tamimi ibang pinag-uusapan hindi nila discuss ito. Nung lumabas yung mga Marines, merong dyaryo na in-check, na headline. Sabi ko, buti pa tong dyaryo ng in-check. Kaya hindi ko mabasa. Nakita ko lang yung picture Naka-headline. Kaya nga. Dito sa atin, wala. Hindi lang sa Chinese papers, kundi sa mga international news, lumalabas din. Itong nangyayari sa atin sa Pilipinas kasi tinitingnan nila anong potensyal ngayon ng Pilipinas kung ganyan ang
nangyayari sa atin na panay-panay ang katiwalian, panay ang matindi ang graft and corruption. We are, I think, one of the three sa Southeast Asia na the most corrupt country. So, pagdating sa mga investors, paano tayo ngayon sa inyong tingin? Well, Doc J, ang katotohanan, kahit naman sa hindi sa foreign investment, mas isa lokal. Talagang para bang nalalata, frustrated yung mga tao. Kasi nga, siyempre, kung ikaw may kumpanya sa Pilipinas, iipitin ka ng BIR, gigipitin yung kumpanya mo, pagbabayarin ka ng taxes, tapos marinig mo yung flood control. O kung hindi, di ba, hindi kaya, meron kang ginagawang proyektong maganda, tapos hihingan ka ng pera sa kung saan, sa mga lisensya, kung ano mga permit. So talagang itong epekto na to talagang nakakapanlumo, hindi lang So, invest sa atin, pero maging sa mga tagalabas. sa inyong tingin, babalikan ko lang uli, itong, alam nyo, yung nakikita ng marami nating kababayan, na they have to wait up to 2028, at least para magkaroon ng pagbabago ang leadership ng ating bayan, At itong, do you think, in your honest opinion, na si Inday Sara o si Vice President Sara ba mai-impeach sa inyong pananaw? Kung ako ho, una sa pananaw ko doon sa Kongreso, siyempre politika ho yan ng bilangan sa kanila. Ang impeachment kasi isang proseso po yan ng the impeachable officials like the Vice President or President, nangyayari po yan dahil nakikita na ng tao na we cannot function anymore as a government. Ang mga institusyon, gobyerno, negosyo, hindi na gumagalaw kasi civil society groups, wala na pagtitiwala, wala na kumpiyansa. So parang namamatay yung ekonomiya mo, namamatay yung lahat. Ito ang nangyayari sa atin. Naalala niyo noon kay Digong, sinabi na i-impeach na si Leni Robredo. Anong sagot ni Digong? Huwag niyong pakialaman yan. Hinalal niya ng tao, huwag niyong guluhin ang bayan, marami tayong problema na kinakaharap. So, that should have been the attitude. Ang napaka-pangit tingnan na yung nakikita nilang korupsyon sa ngayon o yung naririnig nila, andyan naman sila. Andyan si Toby Chanco, si Leon Leviste, si Erice, naririnig nila yung mga sinasabi ng kasama nila at nakikita nila mismo yung budget kung ano nangyari. Ang pangit naman tingnan na yung Vice President mo na wala namang kaso, ang siya pang mag-i-impeach dahil lamang sa political interest. So, yan tingin ko, siyempre itutulak nila yan, ilalaban nila yan. Sabi ko nga, itong pinakamabigat na laban ni Vice President sa impeachment. Pero tingin ko rin, nandyan pa rin ang taong bayan. Sa uli, talagang kahit na i-control nila buong media, kahit ayusin nila yan, lalabas at lalabas ang sentimento ng taong bayan. Ang Dr. J, kung Mike, relative po ito doon sa tanong ni Dr. J. Kung sakali pong malagpasan po ito ng ating Vice Presidente, ito pong impeachment cases, multiple impeachment cases ang final against the Vice President, At dumating po ang eleksyon ng 2028. Sa inyo pong opinion, ano po ang magiging lagay ng ating bayan kung sakasakali pong manalo ang ating Vice Presidente bilang Pangulo sa 2028? Ako natuwa ako sa kanya dahil nagsalita siya dahil di ba sinasabi baka mamaya isa magiging vengeful, gaganti, gano'n. Natuwa ako sa sagot niya Sabi niya, pag ako naging presidente, trabaho yung kailangan natin gawin. At yung vice president ko, siya na lang ang bahala na tugisin at managot yung mga na-involve sa korupsyon. Yun, napakaganda sa sagot doon dahil yun ang governance. Yun ang pagiging pangulo na hindi naman pwedeng nawala na lang at natapos na. Tapos, di ba? Hindi naman pwedeng ganun lang. Kailangan magbayad din yung mga nagnakaw. Pero, syempre, hindi naman dapat yun lang din ang trabaho ng Pangulo. Higit sa lahat, dapat ayusin yung ating bansa. Na grabe talaga yung pinanggagalingan natin sa ngayon. Tama ka, Dahil ang mangyayari dyan, kung sakali, ito, pa lang naman, 2.5 years to go, 2.5 years to go.
Kung sakali, alam mo, pag nanalo ang isang Pangulo sa 2028, ang daming problema nga harapin. Lalong-lalo na sa ekonomiya natin, di ba? Yes, totoo. Hindi, ang nakakalungkot dito, Dr. J. Doc G rin. Ako'y magpapaalam dahil itong lugar po medyo mawawala ng signal. Oh, sige. Sige po, maraming salamat Maraming po. salamat. No, Kung Mike, kayo po ay kukontakin namin upang makapanayan po uli sa mga susunod na linggo. Opo, sa susunod po, dyan lang po ako mismo sa inyong tabi para magkakwentuhan tayo ng mas maganda. Maraming pong salamat sa inyo at mabuhay po kayo. Opo, maraming salamat po. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang Doc Okay. Jay, no, yung sinasabi ni Doc Mike, no, dapat meron nga akong ipapalo off doon na na ang nakakalungkot dito, no, itong mga anomalyang to nangyayari ngayon, no, sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no. Kung ako siguro ang pangulo, no, laki ng muscle ko, no. Sisiguraduhin ko na maimbestigahan at maparusahan itong mga involved na ito sa panahon ko bago man matapos ang aking pagkapangulo. Ito sana ang maging legacy ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Totoo yan kasi alam nyo ho, itong pangyayari na ito na sinasabi nga ng marami at kahit kasi dating Senator Drilon sabi niya the most corrupt budget na nakita niya. Ilang Senate na yung yung It is in the best interest of President Marcos now to really have a serious investigation at utusan niya ang Senado. Kung hindi susunod ang Senado, dapat kayo mga senador, palitan nyo na yung inyong Senate President. Kung hindi rin naman talaga iimbestigahan ng maayos to, Dr. J, pati yung chair sana ng BRC, yung transparent. Kasi at ang tapat. problema, andun ang pangalan nila sa di umano doon sa nilabas ng Marines. Andun din ang pangalan doon sa sinabi naman ni Congressman Igay Erice, di ba? Tama. Doon sa dokumento ni Ian Leviste. At ni yung Bersamin. Oo, ni Adrian Bersamin. Undersecretary. Oo. Now, for the Senate, para bumalik yung kredibilidad ng Senado, kailangan palitan nyo ang inyong Senate President. Wala tayong masamang tinapay sa kay Senate President Soto, Pero para to clear his name, at even the Blue Ribbon Committee. So alisama rin dyan si Senator Ping Lacson. Kasama din ang pangalan niya. To clear their name, kasi nagde-deny sila ngayon. Wala. Of course, that is the natural reaction ng mga inaakusahan, mga aligasyon na yan. So they deny now. Pag deny, di sabihin niya, okay, I'll step down as Senate President, I'll step down as the Blue Ribbon Committee Chairman, imbestigahan ang bagong uupo na Senate President at Blue Ribbon Committee Chairman at kung sino man ang mapili nila dyan para talagang magkaroon ng transparent. They owe it to the Filipino people, Utang na loob nila yan sa taong bayan. Kasi hindi na biro ito Trillions ang pinag-uusapan. More than 1.2 trillion. Narinig ko kanina, napakalaki pala. At 805 billion itong sa sinasabi lang nitong mga Marines na ito. Yung basura. Yung basura. Hindi pa natin alam yung ibang mga nangyayari dyan kung sa ibang mga departamento pa ng pamahalaan. Saka hindi ito simple, hindi ito simple na na napakahirap na sabihin na ito ay pinlanta lang, Katulad na nga ng sinabi ng ating bisita kanina na si Kong Mike, maaring umabot ito hanggang sa 90 na tao, Itong 90 na tao ito gumagalaw doon sa operasyon na ito, na aligasyon, isang malaking operasyon, tungkol sa basura. Napakalaki nga na, alam mo, yung nakakalula, na sabihin mo,
para bang lost change lang yung 805 billion pesos. Saka Dr. J, tinitingnan ko yung litrato, sabi ko baka pwedeng makakuha ng isang paper bag. Talaga naman, di ba, yung mga pulis nga sinasabi doon sa pinapit, nagnakaw pa doon sa mga malita. Winawarat yung mga zipper. Oo, winawarat ang zipper, oo. Oo. So sabi siguro ng mga pulis na yun, total galing ito sa nakaw, nanakawin din natin. So nakikita na natin ngayon na yung nangyayari sa bansa natin, nawawala na yung talagang justice, no? Wala na yung hustisya. Dahil mismo ang mga pulis, ganon din. Alam nyo, itong mga retired marine officer na mga sundalo na to, they were hired as security para sa kay congressman So ko. payroll lang ito, no? Payroll lang sila. no? Hindi naman sila kasama doon eh. Ang kanilang trabaho is just to deliver. Kaya lang nila kinukuna ng picture yan para ipakita sa boss nila, boss, ito na-deliver na namin. O, kinarga namin sa aeroplano, kinarga namin sa helicopter, kinarga namin dito sa mga van na ito. So they have now all the evidences, yung mga pictures na yan para sa kanilang boss yan dati. O boss, ito na-deliver na namin, ito yung picture. But they can use this as evidences now. Hindi ko lang alam kung hanggang saan pupunta itong ganito. Dahil ombudsman, ipafile na sa ombudsman, kung hindi kumilos ang ombudsman, Yun na nga. anong mangyayari ngayon? Wala, mapupunta na sa basura to. Pero Dr. J, ako masasabi ko lang na ako ay saludo dito sa ating 18 na Marines na lumabas kahapon, no. Nakakatuwang isipin na siguro kung isa ako doon sa mga yun, iniisip ko rin yung pamilya ko, no. Dahil hindi rin ako tatahimik. Yun ang nakakalungkot, no, Dr. J, no, na maraming nakakakita, maraming may alam kung ano nangyayari sa bayan natin, pero pinipili lang nilang manahimik. Tama. Kasi ang iba reside na, no, na wala naman tayong magagawa dyan. Meron pa nga ako narinig pare-parehas lang sila. Anong pare-parehas? Kasi ako, hindi ko alam na may nangyaring katiwalian na ganyan kalaki noong panahon ni Pangulong Duterte. Pangulong Noynoy Aquino, Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Pangulong Ramos, Pangulong Cory Aquino. Wala akong alam na ganon kalaking mga katiwalian na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon lang. Ngayon lang. Oo. Kasi nung araw, ang mga congressman at mga senador, hindi naman sila ganyang katakaw eh. Sa kanila, 5-10% lang. Sa ngayon, gusto buong yung insertion nila, gusto nila makuha ng buo. Oh. So, nag-iba na ang isip, no? Sinasabi, pwede pala tayo gumawa ng ganito, yung i-insert natin diyan, makukuha natin ng buong buo. Pero sinasabi ko, hindi lahat ng senador at hindi naman lahat ng congressman, no? Mayroon lang listahan at kahit na yung nilabas doon na affidavit ng mga Marines, may nakalista doon na pangalan ng mga kongresista. Totoo. At saka mga senador Napakarami. na tumanggap. So yun ang pagbabasihan. Hindi lahat ng congressman na masama, no, na may tiwali o magnanakaw, hindi lahat. Pero yung nasa listahan, makikita mo ngayon na ito yung mga masigasig nung panahon, kung maalala mo, na kanilang binabanatan itong si dating Pangulong Duterte sa kanilang mga investigasyon. Wala na tayong oras. Magpapaalam na tayo, Dr. R. Maraming salamat po uli sa ating mga tagapakinig. Ang amin lang pong ibibilin sa inyo, lagi niyo pong hanapin ang katotohanan sa bawat balita na mababasa o maririnig nyo. Hindi po ito lahat katotohanan. So, magsama-sama po muli tayo sa Biyernes, no? Ganap na alas 2 hanggang alas 3 dito po sa CBS DWAD 1098 kHz. At kami naman po dito sa CBS DWAD 1098 sa programang The Truth Doctors on Air. Yung aming binabalatan dito po, yung mga kasinungalingan at inaabot namin sa inyo yung mga katotohanan, mga kababayan, ano. Wala ho kami ditong mga biases against anybody, no. Kami patas.
At abangan nyo kami, sundan nyo ang aming programa. Martes, Lunes, Miyerkules at saka Biyernes. Dito lang po sa CBS DWAD, 1098 kHz. Sa inyong mga kalapitan. Kami po isundan nyo rin po sa The Truth Facebook. Doctors Facebook page At saka YouTube. sa YouTube. At magandang hapon at maraming salamat sa inyong pakikinig. Igan sa isyong mainit sa balitang bag. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitan bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at the truth.